Sindaw! 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 Bangsamoro! Isang programa ng Ministry of the Interior and Local Government na nagbibigay liwanag sa mga usaping pinakamahalaga sa Bangsamoro. Tuklasin ang mga kwento ng governance, local government initiatives at community programs na tunay na nagpapaunlad sa Bangsamoro. Makinig sa makabuluhang talakayan kasama ang ating mga lider, eksperto at mga tagapagpatupad ng serbisyo publiko sa Bangsamoro Government. Tatalakayin ang mahahalagang batas, pulisiya at ihahatid ang pinakabagong balita tungo sa mas matatag, mas transparent at mas inklusibong rehiyon. Sindaw! Bangsamoro! Tinig! Talino at tuwid na serbisyo para sa Bangsamoro. Mapapakinggan sa DXMS AM, DXOL FM, Radyo Suwara Tawi-Tawi, 99.1 Sunlight FM, NDBC Hulo, NDBC Libak at NDBC UP Maguindanao del Norte. Tuwing Huwebes at Biyernes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sindaw! Sindaw! Bangsamoro! Sindaw! Bangsamoro! Alamin ang mga balita, alamin ang mga programang ipinapatupad, bawat kaganapan. Dapat may alam ka, Bangsamoro. Ito ang Balitang Sindaw! Isang magandang gabi, narito ang ating Balitang Sindaw, Bangsamoro. MILG pinalalakas ang data-driven governance sa pamamagitan ng analytics training. Isinagawa ng Ministry of the Interior and Local Government sa pakikipagtulungan ng United Nations Development Program ang 2 araw na data analytics training nitong February 5 hanggang February 6, 2026 sa The Paragon Hotel and Restaurant, Cotabato City. Ito'y bilang bahagi ng patuloy nitong pagsisikap na palakasin ang data-driven at digital governance sa Bangsamoro. Nilahukan ito ng piling opisyal at kawani ng MILG mula sa iba't ibang dibisyon ng Regional Office na layong paigtingin ang kanilang kakayahan sa paggamit ng datos para sa mas mahusay na pagpaplano, pagpapatupad, monitoring, at pagsusuri ng mga programa at serbisyo ng pamahalaan. Sa isinagawang pagsasanay, tinalakay ang mga pangunahing konsepto ng data-driven governance, data management at analytics, pati na ang praktikal na paggamit ng datos sa pagtukoy ng mga issue, pagsubaybay sa performance at pagbuo ng mga rekomendasyong maaaring iangkop sa aktwal na gawain ng mga tanggapan. Nagsilbing resource speaker si Jimmy Jr. L. Caldosa, Management Information System Specialist ng United Nations Development Program, na nagbahagi ng kaalaman at karanasan hinggil sa paggamit ng data analytics bilang mahalagang kasangkapan sa epektibo at makabuluhang pamamahala. Ang aktibidad ay nakaayon sa SAMI Gambarm approaches na nakaangkla din sa Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Abdul Rauf Makakua, ang ating Chief Minister, na kasalukuyan din nagsisilbing MILG Minister, kung saan binibigyang diin ang makabatay sa ebidensya, epektibo at responsableng pamamahala. Sa pamamagitan ng ganitong mga capacity building initiatives, patuloy na pinagtitibay ng MILG ang kakayahan ng Regional Office upang masigurong ang mga desisyon at programa ay nakabatay sa malinaw na datos at tunay na pangangailangan ng mga komunidad sa Bangsamoro. Mga hamon sa pamamahala sa BARM inilatag sa 2 araw na talakayan. Isang 2 araw na seminar na ginanap noong February 3 hanggang February 4, 2026 sa Pagana, Cotabato, Cotabato City ang tumalakay sa mga pangunahing hamon sa inklusibong kaunlaran sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Binigyang diin sa talakayan ang mahalagang papel ng Ministry of the Interior and Local Government bilang pangunahing katuwang ng mga lokal na pamahalaan. Pinangunahan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, katuwang ang ICNet Limited, ang presentasyon ng resulta ng isang needs assessment survey na naglahad ng mga issue sa pamamahala, kakayahan ng mga institusyon at sitwasyon
ng mga komunidad. Lumitaw sa pag-aaral ang mga hamon tulad ng hindi malinaw na hatian ng tungkulin, limitadong kapasidad ng LGUs at lumalalang mental health at psychosocial concerns. Ibinahagi ng MILG ang mga obserbasyon nito mula sa antas ng barangay at komunidad. Binibigyang diin ang pangangailangan palakasin ang lokal na pamamahala at iangkop ang mga programa sa kultura at konteksto ng Bangsamoro. Iminungkahi rin ang paggamit ng mga mekanismo ng MILG upang ma-institutionalize at mapalawak ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. Ito'y bilang bahagi ng suporta nito sa LGUs para sa isang inklusibo at epektibong serbisyo. At yan ang ating balitang Sindaw Bangsamoro. Balita, balita, balitang Sindaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi po sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Sindaw Bangsamoro. Nako, Biyernes na naman po. Siyempre, Friday episode ho natin ito at kami ay nagbabalik para ho ihatid sa ating lahat pa rin yung mga napapanahong kaganapan sa ating Bangsamoro government, particular na sa ating Ministry of the Interior and Local Government. Kanina sa ating balita, nako, magagandang development po yan, no? Kung ating pag-usapan ay ang local governance. Diyan ho talaga nakasentro yung ating Ministry of the Interior and Local Government. Tutok po dahil yung overall supervision sa ating mga local government units ay nakaangkla po sa ating Ministry of the Interior and Local Government. And ito nga po ay tungkol din doon sa pagpapatupad ng mga programa at proyekto sa lokal na pamahalaan. Sa pamamagitan po ng ating Ministry of the Interior and Local Government, wag ho nating kalimutan ito, no? Tinitiyak nito na yung ating mga lokal na pamahalaan, kayo po na nandyan sa ating mga komunidad, ay sumusunod sa inyong mandato. Ito po yung mandato na isulong po yung malinaw at tapat na pamamahala. Kung kaya't sa Ministry of the Interior and Local Government, governance matters. Tuloy-tuloy ho tayo. Siyempre, napapakinggan, napapanood ho tayo via live streaming din sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Sabay din ho tayong napapanood, napapakinggan sa Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM. At sa NDBC Holo, NDBC Lebac at NDBC UP Maguindanao del Norte. Lahat po yan live streaming, no? And sana yung mga nasa mga lugar na yan ay magkaroon ho tayo ng pagkakataon talaga na eto tutukan yung ating programa dahil dagdag kaalaman ho sa ating lahat kung ano yung mga ibinabahagi ho nating impormasyon mula sa Ministry of the Interior and Local Government and sa pangkalahatan po sa ating Bangsamoro government. Tuloy na ho tayo. Ito yung ating tampok sa ating Friday episode ngayong gabi. Ang mahalagang tungkulin pa rin ng ating mga municipal local government operations officers. Nagtatrabaho po ba ang mga ito? Siyempre yung ating mga MILG city directors at mga opisyal ng ating mga local government units sa iba't ibang lungsod at bayan ng Bangsamoro Region. Alam niyo po ba na sila ay nagsisilbiho nating katuwang sa pagpapatibay ng pamahalang lokal, no? Sa pamamagitan ng pagbibigay ng technical na tulong at yung pagsasagawa ng mga trainings o capacity building activities para doon sa ating mga local government units. Kaya wala hong ligtas at walang rason na hindi ho maalam yung ating mga lokal na opisyal, yung mga trainings na yan, sunod-sunod po yan at talagang tinututukan ho ng ating regional office dito para masiguro na at the end of the day, o kumbaga, end of the year, pagpasok ng bagong taon, meron mga awardings sa pagkilala sa ating mga LGUs. Kaya dapat hong galingan natin yung ating pamamahala diyan. Layunin nga nito, na
kumbaga mapaunlad yung antas ng pamamahala at serbisyong pampubliko po sa kanilang mga nasasakupan sa ating mga LGUs yan. At ito rin yung sinasabi yung nating alinsunod sa prinsipyo ng mahusay at yung pong matapat at makataong pamahalaan. Ngayong gabi po, tayo ay nagagalak dahil makakasama natin sa talakayang ito si Siti Unda. Siya ang Municipal Local Government Operations Officer ng Kapay sa Lanao del Sur. So sama-sama ho nating tuklasin ang ano po bang meron sa Kapay, ano yung mga programa, proyekto nila at yung mga best practices na gusto nating malaman. At ito nga ay mga best practices na maaring i-replicate na ibang LGUs, no? Masiguro namang angat sila at yung level ng kanilang local governance ay kung dati medyo mahina tayo, sa susunod kailangang mataas na ho yung ating score, no, doon sa mga criteria na ibinababa ng ating regional office para ho tayo ay mag-level up sa ating governance initiatives. Ayun. Sige ho, tuloy na ho tayo. Nasa linya na ba? Okay, nasa linya na. Via Zoom. Bakit kalahati lang yung mukha ni Siti? Siti, pakita mo yung buong mukha mo. Ayan. Sa ating Jamie, baka pwede nating adjust o sa kanya talaga Siti, dapat nasa gitna yung mukha mo para makita natin talaga yung ganda ni Siti Unda ng Kapay Lanao del Sur. Yun, ayusin ho natin yan. So, kulang pa Siti, kalahati lang din, Yan. Sige pa, konti pa. Sa kabilang side. Hindi, sa kabila pa. Sige pa, konti pa. Ayan. Okay, good to go na tayo, Siti. Muli po, pakilala natin si Siti Unda. Siya yung Municipal Local Government Operations Officer ng Kapay sa Lanao del Sur. Naku, napakalayo ng Kapay, di ba? At napuntahan na din ho natin yan. Way back pa, mga tagal na, mga 15 years ago. Ayan. Una sa ating dapat na paksa o talakayan na Siti, bigyan nyo kami ng idea, yung ating mga listeners sa radyo at dito sa atin sa Facebook live streaming, naka-monitor ngayong gabi, tungkol sa ano yung itsura ng Kapay, paano ito pinamumunuan ng mga lokal na opisyal ang nasabing bayan, anong uri ng pamahalaan meron tayo dyan, at paano ito nagko-collaborate sa mga constituents nito para mas magiging improve at progressive ang nasabing bayan. Go ahead, Siti. Wala kang audio, Siti. Audio. Yung audio mo. Ayun. Hirap pala pag via Zoom, no? Ma'am? Yes, go ahead. Ayun, hirap na hirap si Siti, First time First time niyang mag-Zoom dito sa ating Sindaw Bangsamoro na program. And sige, bababa mo pa ng konti yung camera. Kalahati lang yung mukha mo eh. Yan, go ahead. Ang ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ako po ang Emilio ng Kapay Lanao del Sur. Ang Kapay po ay nasa 1st District ng Lanao del Sur. Ang kasalukuyan pong mayor namin ay si Honorable Aida Gauraki. Ang Kapay po ay isa sa munisipyo ng Lanao del Sur na ginagawa ang lahat para mapadali ang buhay ng mga mamamayan sa Kapay. Isa doon yung mga infrastruktura nila. Dati kasi ang Kapay mahirap mampuntahan, ma'am. Yeah. Yung mga kalsada nila hindi maayos. Ngayon, alhamdulillah, madali ng puntahan. Since naging alkalde sila yung nagpaangat ng buhay ng mga taga Kapay. Yung sa governance, lahat ng paraan ginagawa nila. tinutulungan nila yung mga mamamayan sa Kapay. Isang malaki doon ang pag-ano nila sa mga governance. Okay lang, ma'am.
Go ahead. governance ng Kapay. Ang, excuse me, ma'am. Go ahead, City. Right na, hirap na nawawala, hirap. ma'am. Ang Kapay, ma'am, ay isang drug-free, drug-cleared municipality. Okay. Since 2022, cleared sila. 14 barangays ay drug cleared at saka 6 barangays ay drug free. Ibig sabihin is 20 barangays, ma'am, ang lahat ng barangay nila. So, At last drug-free. December 16, 2025, nasustain naman nila yung pagiging drug cleared municipalities. Wow. Alhamdulillah. Okay. O, ngayon naman, kasali sila sa na-awardan ng Gawad Kalasab, yung sa MDRR. O, Okay. aktibo yung MDRR nila dun sa Kapay. Lahat ng may tulong ni Mayora, tinutulungan niya yung about sa local disaster ng Kapay. Yun lang po, ma'am, baka may itanong po kayo. Yes, City. Nabanggit mo initially, no, yung may mga programa at proyekto, no, yung road construction. Ganda na nung kalsada, pinakita natin sa photo kanina, at yung municipal hall ninyo, no. Talagang dito makikita kapag ka meron kasing municipal hall, yung presence ng governance diyan, importante po 'yan, ano. At maraming mga activities. Gusto nating malaman specific talaga yung malaking ambag ng ating LGU ng Kapay doon sa pagpapabuti ng kabuhayan at pamumuhay ng mga residente. Sabi mo nga kanina, malaki yung tulong ng local government units sa mga communities natin dyan sa Kapay, no? You have 20 barangays, tama ba yung nabanggit mo kanina? At drug-free. Maliban dyan, ano yung ang gusto natin functional ba lahat yung ating barangays, at kung functional, gaano ka-functional ang mga ito, ano yung naging epekto nito sa mga tao sa communities? Go ahead, City. Yes, ma'am. Almost functional lahat ng barangays, although mayroon din naman hindi functional. Tapos sinusubukan din ng munisipyo na tinutulungan nila yung mga barangay, mga tauhan sa barangay na may paangat yung buhay nila, kabuhayan nila. May ginagawa si Mayor na tinutulungan niya yung mga bawat barangay. May mga binibigay siyang kabuhayan para mapaangat yung buhay nila. Although may ibang barangay na medyo nasa hindi pa masyadong functional, sinusubukan pa ni Mayor na ginagawa niyang lahat para tuluyan din maging functional lahat ng barangay sa Kapay. Kung sinasabi natin na hindi pa ganun ka-functional yung ibang mga barangays, ano yung sa tingin, per assessment mo, no? Kasi bumababa ka naman din talaga sa mga barangays na yan, ano, at nagpo-provide ng assistance, ano. Sa tingin mo, ano yung kakulangan doon sa mga barangays na yan na dapat na ma-provide ng LGUs for them to become functional? Ayun. So, hirap na hirap si City dun sa kanyang camera sa cellphone. Ang hirap po, ano? Sige. Go ahead, City. Sorry, ma'am. Nawawala ka. Sorry, ma'am. Nawawala. Ayan, sige. Ayan ho, pinag-uusapan ho natin. Okay na, ma'am. Okay, go ahead. Siguro, sa San Emilio, yung ginagawa namin, pumupunta kami sa mga barangay, binibisita namin twice every week. 2 barangay ang pinupuntahan namin, lalo na yung medyo unfunctional, para matulungan namin sila o maturuan namin sila kung ano ang gagawin nila sa kanilang mga trabaho, lalo na yung mga barangay official, ma'am. Sinusubukan natin kung ano man ang hindi nila maintindihan sa mga trabaho nila, function nila sa barangay official, tinuturuan namin sila, ginakapacitate namin sila, mga capacity building,
tulad sa barangay local governance, yung tulad sa mga sanggunian barangay session, tinutulungan natin sila. Kasi ma'am, kung ang barangay official ay maganda ang pamamahala, sigurado ang mga tao sa barangay ay maiangat ang pamumuhay. Tama ka dyan, City. Sige, magbabalik. Hold your line dyan, ha, City. Ayusin mo yung camera mo. Magbabalik tayo pagkatapos ng isang paalala. Sige, ma'am. Thank you, Kapag may ma'am. mga banta ng panganib, kailangan lumikas papunta sa higit na ligtas. Bilang paghahanda sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na may go bag na dadalhin ng pamilya. Narito ang mga nilalaman ng go bag. Mahahalagang dokumento sa silyadong lalagyan: flashlight, kandila, posporo at silbato. Radyo na may bago at ekstrang baterya. First aid kit kasama ang panlunas sa lagnat, LBM, sugat at iba pa, at mga gamot na regular na iniinom ng kapamilya. Pera at mga barya. Mga gamit para sa pangangailangan ng mga sanggol, bata, matatanda at may kapansanan. Pagkain na madaling ihanda na di na kailangan lutuin at sapat para sa 3 araw. Inuming tubig sa saradong lalagyan at sapat para sa 3 araw. Telepono, power bank at charger. Damit, kapote, bota at mga sanitary supplies. Sleeping bag o banig at mga kumot. Lubid, lumang dyaryo at matitibay na lalagyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan. Balik ko tayo sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Naku, City, i-adjust mo pa ng konti para talagang makita natin yung mukha mo. Ayan, konti na lang. Hirap na hirap siya. Pasensya na ho tayo, lalong na dun sa mga nakamonitor sa atin sa Facebook live streaming. Talagang hindi natin ma-perfect ito kapag yung bang mga senior, yun, yan ho. Ayos na tayo. Wag masyado po. Tama na. Wag ho tayong pahalata na senior na tayo. Di tayo marunong sa mga digital age na ngayon. Go ahead, City. Ngayon po ay tatalakayin naman natin yung kalagayan ng ating kapayapaan at kaayusan. Kumbaga, peace and order situation diyan sa lugar ng Kapay. And kabilang dito, yung ano po ba yung mga steps o yung mga hakbang na ipinapatupad ng ating LGU dyan upang mapanatili ang seguridad at yung katahimikan sa nasabing bayan. Audio, City. Naku, parang awa na. Yan. So, walang audio. Ano kayang nangyayari sa kanya? Walang nag-a-assist eh. Go ahead, City. Dapat merong katulong ito doon sa nag-a-assist sa kanya, no? Hello, ma'am. Okay na, ma'am? Yes, go ahead. Okay na? Okay na. Okay. Sorry po, ma'am. Hindi mo kasi tablet ang gamit ko. Nagluloko rin yung laptop ko. Ang Kapay Municipality po, ma'am, ng Kapay ay generally peaceful po. Zero crime rate po sila. Ang ginagawa po nila, nag-create sila ng Kapay Task Force. Sila po ay tumutulong para mapanatili ang kapayapaan sa Kapay. Pagiging drug-cleared municipality ay tutulong niya sa peace and order ng Kapay. Kaya walang kaguluhan kasi walang zero drug-free. Ay drug-free and cleared ang munisipyo at mga barangays. Walang nakakagawa ng mga masasama kasi walang gumagamit ng mga droga. When it comes naman sa mga kung may mga yung sabi nila na mga feud sa Rido, sa amin, walang humahantong sa ganun na kuwan sa baba pa lamang
hindi na pinapaabot sa taas, sa barangay pa lang inaayos na nila. Okay. Mayroon kasi silang, bukod pa doon ma'am sa Kapay Task Force, mayroon po silang arbitrary committee na binubuo ng municipal government, yung barangay of government, at saka ISB, PNP, AFP. Tumutulong po sila lahat para mapanatili ang kapayapaan sa Kapay. Ibig sabihin nito, City, dahil may task force na itinatag dyan, ang Kapay Municipal Government. So talagang gumagana yung local peace councils natin. Tama ba? Gumagana po ma'am, gumagana po, zero crime rate po sila. Oo, kaya yung mga at yung mga mekanismo nito ay gumagana rin dahil nabanggit mo na zero crime rate po ang Kapay Crime dyan, rate po, Kapay So, dyan, ayun. Congratulations sa ganung balita natin na narinig mula sa Thank you po, Kapay. ma'am. Okay, Thank you tuloy-tuloy po, tayo City sa ating programa ngayong gabi at humingi tayo ng pasensya o dispensa doon sa ating live streaming ngayon, lalo na yung sa Zoom natin, medyo may problema like for the signal, ang layo-layo ng Kapay, isa yan sa mga problema nila. So, dapat isa din yan sa tututukan ng ating local government unit ng Kapay para mapalakas yung signal dyan at maging open na sa development at makita ng ibang mga kababayan dyan ng mga constituents ng Kapay sa Lanao del Sur kung ano nang meron sa paligid nito. Okay, tuloy tayo. Yun pong mga programa o inisyatiba na nabanggit mo na kanina ng Municipal Anti-Drug Council o Committee, para sa kapayapaan at kaayusan. Maliban doon sa drug-free tayo, meron tayong Local Peace Council na binanggit mo at task force na kumikilos. Kasama ito doon sa kanilang trabaho, City. Go ahead, City. Opo ma'am, kasama yun ma'am para mapanatili ang kapayapaan sa Kapay. Kaya sabi nila ma'am, yung slogan nila, sa Kapay may kapayapaan. Okay. So gaano ba kadami yung population? Would you know kung gaano kadami yung population ng Kapay? Sa base sa mga 25 plus po ma'am. 25,000. Sa base sa 24 PSA. PSA, okay. Census po, PSA census. Sige. 24,000 plus. And ano yung mga kitaan ng mga tao dyan? May mga livelihood programs ba ang LGU na nakatulong sa ating mga komunidad dyan? Baka pwede nating banggitin ito. And of course, yung mga nakikinig sa atin na iba pang LGUs, baka meron silang mapulot na okay pala yung mga programang ganito, na pwede nilang i-apply din sa kanilang mga respective LGUs, City. Yes, ma'am. Ang Kapay kasi ma'am is agricultural area siya. Okay. Tapos mayroon silang mga pananim tulad ng mga banana, mga corn, tapos rice. Mayroon din silang fish pond, pero hindi masyadong yung fish pond doon. Ang doon ay agricultural lang sila. Pag yung nag-ani na sila, dinadala doon sa Kapay o kaya dinadala nila sa Maui City na binibinta doon. Okay, sige. Magbabalik tayo, hold your line, City, magbabalik ang Sindaw Bangsamoro pagkatapos ng isang paalala. Thank you, ma'am. Ang Operation Listo ay isang pambansang pagkilos na naglalayong maipaabot sa bawat Pilipino ang kahalagahan ng paghahanda, kaakibat ang iba't ibang aksyon na gagawin bago, tuwing at pagkatapos ng kalamidad. Naglalayon din itong paigtingin ang kapasidad ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Narito ang 4 na pangunahing aksyon ng Operation Listo sa paghahanda sa kalamidad. Una, pagbubuo ng mga strukturang pambarangay tulad ng Barangay DRRM Committee at mga sistema tuwing may kalamidad gaya ng maagang babala. Pangalawa, pagpapatibay ng mga polisiya at plano bilang paghahanda sa kalamidad. Pangatlo, paglilinang sa kaalaman o kasanayan ng binuong struktura at organisasyong kaugnay ng DRRM. Pang-apat,
paghahanda ng mga angkop na kagamitang kinakailangan bago, tuwing may kalamidad at pagkatapos nito. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action and Disaster Incidents ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Balik tayo sa ating programa. Kasama pa rin si City Unda, MLGO ng Kapay, Lanao del Sur. Pag-usapan nun natin yung mga pinakamahusay na gawi o best practices ng LGU Kapay. Kagaya ng pagsunod sa tamang pamamahala. Ano po ba yung mga aspeto ng tamang pamamahala? Meron po tayong transparency, accountability, yung inclusivity at iba pa. City, sa ilang mga previous na interviews natin with the municipal local government operations officers ay tinanong na rin natin ito. Kasi gusto nating makita o marinig, kumbaga, o suriin yung ganitong sistema natin sa ating mga local government units. And from here kasi, maririnig natin, magkaroon tayo ng idea na okay, talagang functional yung LGU at sumusunod doon sa kanilang mandato. Go ahead, City. Yes, ma'am. Ang Kapay po may transparency yung sila magtrabaho. In fact po, for more than 6 years po, full disclosure compliant po sila. Okay. O lahat ng mga ano nila nakikita po, nakikita po sa ano ginagawa nila. Yung NIO po namin, lahat ng mga activities niya pinapakita po sa publiko, wala po siyang tinatago o kaya yun po ang kagandahan ng religious kasi. Okay. O wala pong lahat transparent talaga yung pag-administrasyon niya, walang tinatago sa taong bayan, lahat nakikita mo, lahat ng mga ginagawa niyang magaganda, nakikita mo sa munisipyo. Kung makapunta ka doon, ma'am, malaki talaga ang ipinagbago ng Kapay. Kahit ako, noong una akong nakapunta, mahirapan talaga kami pumunta. Tapos ngayon, alhamdulillah, accessible lahat ng mga kalsada. Pwede nang maganda yung mga daan nila ngayon. Kasi binanggit mo na transparent at religious yung religyoso yung mayor, no? So transparent sa lahat ng ginagawa nito, mga transaksyon sa mga financial transactions ng LGU. Importante po 'yan kasi bahagi yan ng may accountability ka once na naging mayor ka o once na naging opisyal ka ng local government units. Even yung mga simpleng empleyado natin, may sinasabi ho tayong accountability sa gobyerno kapag hindi ka nagtrabaho ng maayos, 'di ba, City? Yeah. So yan 'yun, Yes. Dito sa punto ng sinasabi nating inclusivity, yung participation ng mga communities natin, kumusta naman? Okay naman, ma'am. Lahat ng mga mamamayan ng Kapay, tumutulong sila, sorry, ma'am, nawawala. Sige, go ahead. Sige, ma'am. Tumutulong po sila sa lahat ng mga magagandang plano ginagawa ng mayor ng Kapay. 100 full support po sila. In fact, ma'am, kada election, ma'am, wala po silang kalaban. Yun ang katibayan, yun ang ebidensya na maganda ang pamamahala ng mayor ng Kapay kasi walang kumakalaban sa kanya for 5 terms. 5 terms. Wala pong kumakalaban sa kanila. Yun ang ebidensya na maganda po yung pamamahala nila sa munisipyo ng Kapay. So, ibig sabihin, gusto ng constituents niya yung kanyang ginagawa, no? So, yes, ma'am. Bihira din talaga na marinig at makita natin yung mga ganitong klaseng mga leaders po natin, ano? Ito yung yes, dapat po nating, tawag nito, magiging ehemplo natin for BARM LGUs. No, kung ganitong sistema natin, lahat ho ng mga LGUs natin at yung mga communities nito ay magiging progresibo o maunlad, no? At tanong ko lang, yung mga serbisyo ba na kailangan, health services na kailangan ng mga tao, nabibigay ba
'di ba? Yun isa din sa mga punto na gusto nating ma-emphasize nga dito. Yes po, ma'am. Yung sa health po, ma'am, 24/7 sila po doon. Yung sa RHU, sinusuportahan po sila ni Mayor kung may mga kailangan sila sa RHU, Rural Health Unit, financial man o kung ang tinutulungan sila talaga ni Mayor. 24/7, may duty po. Nandun po yung mga yung mga nurse, tapos si doktora. Lahat po sila nandun. Lahat ng may tulong po nila, tinutulungan nila. Tulad din po, ma'am, sa PNP, 24/7 din po doon ng PNP. Okay. Lahat din ng ginagawa nilang magaganda, tinutulungan sila ni Mayor. Kung may mga kailangan sila, tinutulungan sila ni Mayor. Okay, hold your line again. Magbabalik ang Yes, Sindaw ma'am. Bangsamoro. Pagkatapos ng isang paalala, wag mo nang galawin yung yung laptop mo. Sige. Kapag may mga banta ng panganib, kailangan lumikas papunta sa higit na ligtas. Bilang paghahanda sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga na may go bag na dadalhin ng pamilya. Narito ang mga nilalaman ng go bag. Mahahalagang dokumento sa silyadong lalagyan: flashlight, kandila, posporo at silbato. Radyo na may bago at ekstrang baterya. First aid kit kasama ang panlunas sa lagnat, LBM, sugat at iba pa, at mga gamot na regular na iniinom ng kapamilya. Pera at mga barya. Mga gamit para sa pangangailangan ng mga sanggol, bata, matatanda at may kapansanan. Pagkain na madaling ihanda na di na kailangan lutuin at sapat para sa 3 araw. Inuming tubig sa saradong lalagyan at sapat para sa 3 araw. Telepono, power bank at charger. Damit, kapote, bota at mga sanitary supplies. Sleeping bag o banig at mga kumot. Lubid, lumang dyaryo at matitibay na lalagyan. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidents ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayan, kitang-kita na yung mukha ni Siti. Nagbabalik ko tayo sa ating programang Sindaw Bangsamoro. Muli kasama pa rin ho natin si Siti Unda, MLGO ng Kapay sa Lanao del Sur. At ayun, kami ho ay nag-a-adjust pa dito sa aming mga bagong stingers namin at yung mga namin, opening billboard namin and closing billboard ho namin na hopefully ay ma-master na ho namin itong lahat, ma-master sa technical side para mas magiging maganda yung flow ng ating Sindaw Bangsamoro program. Pag-usapan ho natin sistema ng monitoring at coordination sa ating mga barangay. Gaano kadalas ang minsan? Gaano kadalas isinasagawa at ano-ano yung mga challenges, City, sa pagpapatupad ng iyong tungkulin bilang MLGO diyan sa Kapay? Hello, ma'am. Every month po, may monthly meeting po kami with punong barangays. And every week po to barangays ang binibisita po natin para makita po natin ang functionality ng isang barangay at i-capacity sila sa kanilang mga function and responsibility. Okay, talagang mahina yung signal niya doon, Sige. Okay, mag-stinger na tayo. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindaw Bangsamoro. Tuloy ho tayo sa ating programa. Dumako na ho tayo sa ikalawang bahagi ng ating program ngayong gabi. Inyo pong matutunghayan ang panayam sa mga local officials ng Kapay sa Lanao del Sur kung saan ibabahagi nila ang mga programang naipatupad at mga ordinansang naipasa kung meron na nagbunga ng maayos at maunlad na
komunidad dyan. Tampok din po yung mga best practices sa local governance na kinilala at pinuri ng mga mamayan bilang huwaran ng mahusay na pamamahala sa rehiyon. Pakinggan ho natin at panoorin si Masyur Mamulawan, Municipal Planning Development Coordinator ng Kapay, Lanao del Sur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko pong balikan yung nakaraan na ang Kapay, bayan ng Kapay noon, isang nakakakilabot na lugar kung saan walang maayos na kalsada at ibang pangunahing infrastruktura ng pamahalaan na makakapagbigay suporta sa mamamayan. Karamihan sa mga residente ay nabubuhay sa pamumutol ng kahoy at makikita mo ang mga sibilyan ay malayang nakakapagdala ng baril sa kalsada para sa kanilang seguridad. Ito ay isang larawan ng bayan na malayo sa tinatawag na maunlad na bayan. At ngayon makikita po natin na kabaligtaran yung larawan ng bayan ng Kapay sa una at saka ngayon makikita po natin na umuunlad ang bayan ng Kapay. Mula noon umupo si Hamza Igauraki bilang bagong halal na alkalde noong 2013 at sa saklaw ng 12 taon at ng kanyang may biyak na pamumuno ng Gauraki administration ay nagkaroon ng hustong pagbabago ang Kapay kung saan nagkaroon ng dekalidad na infrastruktura tulad ng kalsada, pabahay, patubig, pangkabuhayan at sa kasalukuyan ngayon ay mayroon tayong ginagawa na mini hydro power plant na may kapasidad na 250 kilowatt. Ilan sa mga matagumpay na resolutions or ordinansa na may kaakibat na ordinansa ay ang mga sumusunod. Una is yung resolution number 16-10 declaring Municipality of Kapay as free smoking municipality. Pangalawa, yung resolution number 16-20 localized anti-criminal action plan on cattle rustling. So itong dalawang resolution ay talagang napakinabang po ng ating community upang mapanatili ang kalusugan ng mga tao, sampuna ang mga mamamayan at masugpo na ang mga magdanakaw ng hayop malaking naitulong sa peace and order at sa kabuhayan ng mga maliliit na magsasaka dito sa bayan ng Kapay. Ang pag-organisa at pagpapalakas sa Kapay Task Force sa pamamagitan ng regular na pagpupulong ng Municipal Peace and Order Council, IMPOC, at sa walang sawang suporta at tulong ng mga mamamayan pang manatiling ligtas ang bayan ng Kapay sa mga taong mapagsamantala at masasamang grupo. So yun ang isang dahilan kung kaya hawak kamay ang local government at ng mamamayan ng Kapay sa pagsugpo at pagdigtas sa mga masasamang elemento. Resolution number 16-19, ito ay patungkol sa total banning of illegal logging and illegal drugs. Dahil dito, naging mapagmatyag ang mga pamamayan upang bantayan ang kanilang nasasakupang barangay. May salba ang natitirang mga punong kahoy sa kagubatan at sa tulong ng militar kasama na ang buong puwersa ng kapulisan, task force at ng sambayanan ay hawak kamay sa pagbabantay ng ating kalikasan at ng tuluyang matigil ang paggamit at pagbibinta ng pinagbabawal na gamot. So laging pinapapaalala po ng ating mahal na alkalde na dapat ang bayan ng Kapay ay handa ang pamahalaan sa lahat ng report na hinihingi ng national, regional at probinsya, lalo na sa usaping financial at accomplishment. Yung pakikisama sa mga programa ng iba't ibang non-government organization ay minarapat naming upang komplementaryo sa ibang serbisyo ng ating pamahalaan sa pangangailangan ng mga mamayan na wala tayong kumbaga hindi po available sa ating local government.
So isa doon yung yung linkaging with the non-government organizations at ng ibang ahensya ng ating national na pamahalaan. Salamat po. Tuloy-tuloy ang talakayan para sa mas maunlad na Bangsamoro Autonomous Region dito sa Sindao, Bangsamoro. Yan, tuloy-tuloy. Maraming salamat. At ito po, kasunod ay mapapanood natin, mapapagyan, of course, si Kairia Sucor, Women Representative ng Barangay Dimagalin, Kapay, Lanao del Sur. Kilala rin sa kanilang mahusay na pagpapatupad ng mga programa, no, para sa mga kababaihan. Pakinggan ho natin ito at panorin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming programa ang Barangay Dimagalin, Kapay, Lanao del Sur sa tulong ng kasalukuyang administrasyon na pinangungunahan ni Mayora Aida Kapal-Kauraki at aming barangay chairman na si Muammar Ipido Raki. Livelihood Program. Ang target ng programang ito ay para maturuan ang mga kababaihan na tumayo sa sarili nilang kabuhayan. It increases household productivity for those women who are just staying at home. Tinuturuan po sila ng iba't ibang putahe na maaari nilang gawin at pagkakitaan. Isa din po sa livelihood program ng Barangay Dimagalin ay ang pagtatanim ng mga kababaihan sa kanilang mga bakuran. Seedlings are being distributed to every household. Clean up drive every Friday. Kapag araw po ng Biyernes, nagkakaroon ng Barangay Dimagalin ng Clean Up Drive na pinangungunahan ng ino ng tahanan at mga dalagita sa aming lugar. Kami po ay nagtutulong-tulungan upang mapanatiling malinis ang aming kapaligiran. Rehabilitation and Integration Program for Children and Teenagers. Itong programang ito ay para sa mga kabataan na napariwara. Sila po ay tinutulungan ng administrasyon ng Barangay Dimagalin para makapag-aral muli at makatulong sa kanilang mga pamilya. Islamic Seminar. The Barangay Dimagalin gives quarterly seminars for the women. The seminar's topics are the mother in Islam, the rights and the role of wife to her family, and the spiritual growth. This program gives the woman in understanding Quran concept of tazkiyah. Sa darating na Ramadan din po, ay may nakahanda din kami iftar drive para sa mga masjid. Yan, ganda naman nung kanilang produce na video about doon sa mga pagsisikap na ginagawa ng kanilang mga kababaihan, no, yung women's sector nila dyan sa Kapay, Lanao del Sur, sa of course pangunguna ni Kairia Sucor. Nasa linya pa ba si sa Zoom pa si City? Dito po ma'am, Okay, pasensya po. Lumalabas Narinig po. ba? Oo, hindi ko ayun. Sige, baka may mensahe ka dito. Nagtatapos yung ating kwentuhan at talakayan tungkol sa local governance sa Kapay, Lanao del Sur at tungkol sa iyong trabaho dyan bilang MLGO. Anong gusto mong sabihin sa mga taga-Kapay at sa mga listeners and viewers natin sa ating Sindao Bangsamoro program? Sige ma'am. Pasensya po ma'am, nagkaroon po ng Go ahead. akuan kasi umambon dito kasi affected po kami ma'am ng bagyo ngayon. Yeah. Ang barangay po ang municipality po ng Kapay ay isa sa patuloy na umaangat ng munisipyo. Mhm. Ang masasabi ko po ay kailangan po nating tulungan ang munisipyo natin, LGU. Kasi kung hindi makikipagtulungan ang mga mamamayan o kaya yung mga tulad namin na mga line agency, kahit gaano man kagaling ang mayor, kung hindi natin siya tutulungan, gagabayan sa kanyang mga programa, aktibidad, ay hindi po niya maiano ng mag-isa, hindi po niya magagawa ng mag-isa. Okay. Sa lahat po ng barangay, ma'am, sa Kapay,
tinutulungan po namin sila sa abot ng aming makakaya. Okay. Lahat ng sinusubukan namin na lahat ng barangay sa Kapay ay nabibisita namin kada every month nakakapunta kami para nakatutulong kami na kapasitit namin sila sa kanilang mga tungkulin, responsibilidad. Okay, City, dahil wala na tayong oras, konti na lang actually. Maraming salamat sa iyo sa pagbibigay ng pagkakataon, of course, sa Sindaw Bangsamoro na makapanayam ka. At sa mga susunod na programa natin ay hindi ka makakaligtas pa rin. Ano? So maraming salamat, City, at pati sa LGU ng Kapay sa Lanao del Sur. At bago tayo dumako sa ating weather advisory, ulat panahon, meron ba tayong available? So pag wala, tuloy-tuloy lang ho tayo. Kailangan ko munang batiin yung mga nasa live streaming natin ngayon, mga nagpapa-shoutout dito. Zander Macabon Gauraki, ayun, and Jamil Amakir Tumindog Senior, at Resara Pasagi, watching from Balindong, Lanao del Sur. Abnisa Mindalano, watching from Madalum. Hello sa mga taga Madalum at Balindong. Trix Sangkula Brooks, Sabonggaw Tawi-Tawi, at ito, Sander Macbone Gauraki. Ayan. Maraming salamat din po doon sa mga nakikinig sa atin ngayon sa ating sa radyo, sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato. Para ho sa ating hotline numbers, tuloy lang ho tayo. Ito, hotline numbers for emergencies, reports, and information patungkol ho sa ating current weather condition. Yung ating kailangan lang ho nating makinig sa ating mga radio stations ho natin. Sa Facebook ho, meron tayong nakikita dyan na report mula sa Pag-asa para ho sa ating weather advisory. Meron ho yan. So, kailangan mapagmatsyag din ho tayo, lalo't meron hong bagyong pumasok. Ang hirap pagka nadamay ho tayo doon sa baha, kaya ingat-ingat ho tayong lahat. Hotline numbers ho natin, ito ay contact numbers ng Bangsamoro Ready. Naka-post po sa ating sa ating ayan sa screen. Nakikita ho natin yan. Globe 0966-301-877. Smart 0939-339-5221. Radio frequency ho natin 142.800 at 170.125 megahertz. Ayun. Dito ho nagtatapos ang ating programang Sindaw Bangsamoro Friday episode po. Ngayong araw, February 6, 2026, muli ang aming imbitasyon sa inyong lahat na makinig sa DXMS AM at DXOL FM Cotabato, at sabayo kaming panoorin sa Facebook live streaming, pati na rin ho sa ating Facebook live streaming, Ministry of the Interior and Local Government BARM, Radyo Suara Tawi-Tawi 99.1 Sunlight FM, via live streaming NDBC Holo, NDBC Lebak at NDBC UPI sa Maguindanao del Norte tuwing Huwebes at Biyernes alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi. And like, follow and share din natin Facebook page ng MILG para makatulong tayo doon sa pagpapalaganap ng mahalagang impormasyon tungkol sa local governance. Pinasasalamatan po natin ang bumubuo ng ating Ministry of the Interior and Local Government mula kay Deputy Minister Eddie Mapag-Ali, mula kay Dr. Tumanda Antok, Special Assistant to the Minister, Bangsamoro Director General Engineer Kali Dumagay, Director Fauzia Roman Cap Abdullah, Director Attorney Marvin Mukama, Director Attorney Falea Aliudin. Sa ating mga division heads, maraming salamat po, Ma'am Cecilia Pelubilio, Jahaina Abdullah, Michael Aguilay, Arkan Ali, Abdurrahman Kara, Jamil Abdullah, Engineer Abi Basar Sali, Engineer Teng Ugokan, kay Chief Kasan Yusuf Jr., Hadja Helen Hamad, maraming salamat ate, MILG ICD team, Alnor and Alinor, at sa ating visual editor, Dato Aljami Gani. Sa planning team, maraming salamat din kay Minaira. Sa atin pong MILG Provincial Directors, Engineer Amina Dalandag, Dr. Tarhata Balading, Kader Indar,
PD Radia Ahmad, PD Gulasam Sapayani, Emily Kadiri ng Sulu, at BLGA Director Muhammad Farsi Abutasil na siya ring head ng Bangsamoro Ready. Maraming salamat din, of course, kay Attorney Asmira Diego Pangadapo ng sa Legal Division po natin. Maraming salamat din kay Engineer Manny at NAS. Sa pamumuno ni Chief Minister at siya rin pong MILG Minister Honorable Abdul Rauf Makakuwa, patuloy ho ang ating hakbang tungo sa mas matatag, mas inklusibo at mas makatarungang Bangsamoro. Hanggang sa muli po, ito ang inyong lingkod, Irene Fernandez Gonzalez para sa Sindaw Bangsamoro. Shukran, wassalam. Inyong napakinggan, Sindaw Bangsamoro, isang oras ng paghahatid impormasyon para sa epektibo at maayos na serbisyo ng mga lokal na pamalaan sa Bangsamoro. Hatid sa inyo ng Ministry of the Interior and Local Government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mapapakinggan tuwing Huwebes at Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa DXOL Happy FM at DXMS Radyo Bida at sabay na mapapanood via Facebook live streaming. Sabay din na mapapakinggan sa DXSL, Radyo Suara, Tawi-Tawi, Sindaw, Bangsamoro, kabalikat tungo sa malinis na pamamahala, tapat na gobyerno, tatak Bangsamoro.